Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang pagkakakulungan ni Pura Loca Viga. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong drag queen nga na ito ay talagang kahit ano-ano na ginagawang kalokohan at talagang pinagtritripan nga ang mga relihiyon ng Katoliko, lalong-lalo na at talagang pambabastos na nga ito sa ating kapwa mga Katoliko na talagang pinagsuot at talagang makikita natin na pambabastos nga ito sa mga Katoliko. Ngunit banat nga ni Pura Loca na hindi nga naiintindihan ng mga Katoliko kung ano ang kanyang ipinapahayag. Ngunit makikita natin na talagang nakasuhan ito at talagang meron pa siyang persona non grata sa mga ibang bansa at ibang mga probinsya, lalong-lalo na sa Maynila. Ngayon nga ay maraming natuwa nung damputin nga ng ang kapulisan itong si Pura Loca dahil ang drag queen na ito ay dapat hindi na mabuhay at dapat magdusa ito sa kulungan. Kaya naman, iimbestigahan ito at talagang tutugisin din ang mga protektor at nasa likod neto. Dito natin makikita na talagang matapang nga itong si Pura Loca dahil may mataas na protektor at mastermind nga dito. Kaya naman hindi na makakawala ang mga mastermind at mga drug lord pa na nagtatago sa kanilang mga lungga dahil talagang kawawa ang ating mga kabataan dahil nasisira ang kanilang buhay dahil nga sa ipinagbabawal na gamot na ito na talagang linulukluk nila para magkapera lamang sila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dahil sa iba sa Quezon City at ipinadala sa ibang address. The reason why napakalapit nito sa aking issue na ito because I feel him. Okay? And also, ang mga eksena dito palangga, ano ba yung point of view ko dito? Kinakampihan ko ba siya dun sa kanyang paggaya-gaya kay Jesus Christ? Of course, sa ating mga Katoliko at kahit ano pang mga relihiyon, pag ginaya mo o binastos mo ang isang relihiyon, kahit naman sino magagalit. Okay? Hindi ko po siya kinakampihan dahil ako bilang isang Katoliko, 'di ba? Kung yun ang nakagisnan mong belief, okay? Na nirerespeto natin si Jesus at siya ang Diyos na inaano natin, na kinikilala natin, 'di ba? Dapat talagang hindi binabastos ng kahit anuman kasi it's the same thing kapag ibang relihiyon, kung Islam ka man, iglesia ka man, saksi ka man, 'di ba? Kung babastusin mo ang relihiyon ng ibang tao, magagalit ka rin naman. But mga palangga, you know what? Gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo ba dito sa Amerika, for sure nakikita niyo, hindi si Pura Loca Vega ang unang-unang nilalang sa mundo na gumaya sa costume ni Hesukristo. You know what, dito, October 31, pag nag-October 31 na, di ba, Halloween dito sa West Hollywood. So alam nyo, laging may Jesus Christ costume. Okay? So pakita ko lang sa inyo kasi nagkaroon din ng reaction dito sa Amerika, yung nagtataas ng kilay, yung mga nagalit bilang isang Katoliko. Tignan niyo muna itong ano na to, itong report na to, saglit lang. Okay. An Arizona man's Halloween costume has left people on the street in awe. Ayan. Okay. That is Daniel Graham. Okay, saglit lang natin ipakita. So, mga palangga, that was 2019, okay? So, nag-costume yung Arizona guy na yon at namigay siya ng mga tinapay, di ba? So, may mga nag-react. Siyempre, iba-iba talaga reaction. Yung iba siguro, yung mga atheist, natuwa sila, o kung ibang marilo, natuwa sila, kasi iba-iba tayo. But the thing, bilang isang Katoliko, para sa akin yon, mali yung ginawa niya. Although sabi niya, parang it's like interpretation lang daw ng kanyang pagiging drag queen, parang isa na sa buhay yung buhay ni Jesus. Pero hindi sa ganung paraan, di ba? Pag isa sa buhay natin ang buhay ni Jesus, usually pag mahal na araw, di ba? But ganun pa man, okay. My point.
Itong mga nagsampa sa kanya ng kaso kasi mga religious group at iba-iba pa, naintindihan ko yung nararamdaman nila. It's really, bilang isang Katoliko, pambabastos. Kaso lang, ang question ko dito, bakit ang reklamo sa kanya, ang complaint sa kanya, ang affidavit na final sa piskalya ay hindi nakarating sa kanya? It's the same thing na ginawa ni Liza Ahas Araneta Smugs. Okay? At nakipagsabwatan siya sa DICT, Department of Information, Communication and Technology, Secretary Ivan Uy. Remember that, yung vlog natin? Nakisabwat ang ginamit ni Lisa Ahas ang pondo ng bayan through DICT Secretary at nag-hire sila ng Intel firm, which is Asgard, para kumuha ng peking address sa akin. So, nung nakakuha na sila through Asgard, si Asgard ifinorward kay Secretary Ivan Uy, then si Ivan Uy ay pinorward kay Lisa. Si Lisa ifinorward naman kay Anthony Taberna na nabubuhay sa Payola. Buong angkan ng kanyang pamilya ay lumalamon ng pera galing sa nakaw ng bayan kasi once na binayaran ka ng Payola galing kay Lisa Smugs, saan kukunin ni Lisa ang pera? Sa smuggling at sa pera ng bayan. Lahat yung pera ng bayan. Okay, balik tayo kay Vega. So kaya nakakagalit, hindi ko gusto yung ginagawa niya. Alright? Pero bilang isang Katoliko, para sa akin, nagkamali siya. I don't know, nag-apologize ba siya? Di ba? I think apology is enough. Hindi man siya pumatay ng tao. Hindi man siya naggurgur kay Percy Lapid. Hindi man siya nag-economic sabotage. Hindi man siya nag-smuggle, nag-illegal importation, at kung ano-ano pa. Hindi man siya nagtitimplan ng pulburon, katulad ng mga BFF ng mga Marcos, Araneta at Romualdez. You know what I mean? So ngayon mga palangga, hindi naman katulad si Pura Luca Vega na sinasama ang isang smuggler na si Michael Ma sa mga state visit. Tapos hindi nakukulong. Di ba? So ngayon, ang sa akin lang, nagkamali yung tao. Bilang isang Katoliko, hindi naman siya pumatay. Oo, nagkamali siya, hindi talaga maganda pambabastos. Di ba na-declare na nga siya ng persona non grata sa Metro Manila? Princess Maui, you're here. Sir Zorro, you're here. So, ayan, si Palangga. Follow niyo pa, subscribe si Princess Maui. Isa rin palaban yan. Okay. Rose Musunen. Thank you, Palangga. So, ang punto de vista ko dito, bilang isang Katoliko din, mali yung ginawa niya. Maling-mali. Pero hindi aabot sa ipakukulong niyo yung tao ng, okay, ang issue kasi Palangga, hindi nakarating sa kanya yung supina nga. Kasi naipadala sa ibang address. It's the same thing ang ginawa sa akin ng gobyernong Kuting at Ahas na gumamit ng maling address para nga hindi ako makasagot kasi at this moment, never ever ako nakatanggap ng affidavit or subpoena galing kay Taberna na nabubuhay sa Payola. Na lumalamon ang bawat dugo na nananalaytay kay Taberna at buong angkan niya ay galing sa kasamaan sa Payola. Okay? So balik tayo kay Pura Luca Vega. Si Pura Luca Vega ay hindi nag-isip. Okay? Usually yung mga ganyan drag queen, minsan hindi nila pinag-iisipan yung kanilang mga ginagawa kasi akala nila happy lang, tapos yung mga kabataan natuwa din. Pambabastos yun para sa akin. But not to the point, nagigipitin nyo yung tao, hindi nyo binigyan ng constitutional rights niya para sumagot sa kasong ibinabato nyo sa kanya. Right? Katulad sa akin. Hindi ako pinasagot nito ni Lisa at ni Taberna. Kasi gusto nila, i-arrestuhin na ako, di ba? A-arrestuhin na daw ako at i-mugshot na. Kasi talaga namang pag may mugshot ang isang tao, ang ano pa naman sa atin, ang naturally kultura, it's like kultura o paniniwala ng tao, parang trend sa atin. Once na minugshot ka, ikaw ay criminal na, convicted na, nagkaroon ka na ng kasalanan. Remember, balikan natin, yung issue sa Okada Manila na si Kazuo Okada, founder ng Okada Manila, nung bumalik sa Pilipinas,
Kahit na yung mga kaso niya ay na-clear na doon sa mga binato nila Tambaloslos, nila Martin Romualdez dahil sila ang nasa likod niyan, si Romualdez, si Liza Smag, si Altenco. Minagshot nila yung tao. So, forever na yun, nakatatak o forever na sa record, lalo na sa internet, yung mugshot ni Okada. So, balik tayo kay Pura Luca Vega. So, forever na nakalagay sa internet yung kanyang mukha na nakamugshot na hindi pa siya convicted, mga palangga. Hindi nga siya binigyan ng kanyang karapatan, 'di ba? Ng kanyang constitutional rights to counter act para mag-file ng kanyang counter affidavit. Yun yung point ko. Yung kanyang ginawa, hindi ako sang-ayon doon, palangga. But para sa akin, bilang isang Katoliko, kung mag-apologize sa whatsoever, maghingi siya ng sorry, well, pinanindigan niya. Pero kasi iba-iba tayo. Yung iba nga atheist eh. Oo, nandoon ako na nabastos talaga tayo mga Katoliko. Pero hindi man siya pumatay. Hindi nga siya naghubad. Let's talk about mamaya si Tony Fowler and Vice Ganda kasi halos magkakahawig yung pag-aatake ngayon sa mga social media influencer and also the 3 vloggers now. Kumusta na ba sila, palangga? Yung 3 vloggers natin dyan na ginigipit ng gobyerno. Okay? So ewan ko sino, ang question is, anti-Marcos ba si Vega? Si Pura Luca Vega? Hindi ko siya fina-follow, palangga. Actually, never ako nag-react doon sa July video niya. Kasi, I'm not really into showbiz. Pero syempre, minsan, nag-showbiz din tayo. Lalo na kapag, konektado sa usapin na malapit sa atin at mismo nararanasan natin at also usapin sa konektado sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Alright? So, the point here, mga palangga, kapag vloggers, kapag social media influencer, kulong agad, dampot agad. Di ba? Sabi ni Daniel Lin, only God can judge him. Exactly. Kasi iba-iba tayo ng paniniwala eh. Mali yung ginawa niya sa mata natin eh. Alam niyo yun? Maling-mali yun bilang isang Katoliko kasi yun yung sinasamba natin eh. I don't know kung Katoliko ba siya or whatever. Kasi nga dito nga, di ba, pinakita ko sa inyo kanina sa first part ng video natin na may mga nag-costume. So anyway, bakit ang social media influencers ang bilis niyong kasuhan at idamputin? Pero ang smugglers, ni isang hibla ng kanilang bulbul o ng kanilang buhok, ng kanilang tinga, hindi makita-kita. Bakit? Bakit hindi madampot-dampot? Pero itong drag queen na ito, dampot agad. Nakita niyo, mga kababayan? Alright. Ngayon, nakakulong na siya ngayon, di ba? Naghahanap pa yata siya ng pampiyansa. Alright. So ngayon, bakit hindi na lang patawarin yan? Total, tayo mga Katoliko, di ba? Likas tayo mapagpatawad. Pero bakit natin gustong durugin yung tao na hindi naman nagnakaw? Na hindi naman sangkot sa illegal na pulburon at hindi rin sangkot sa smuggling. Okay, ulitin natin, si Lisa, protektado niya ang smuggler. Si Kuting, ayan. Okay, kailangan di nakakalimutan ito ng bayan. Ang gobyerno, suportado ang mga protektado ang smuggler, ang mga nagdi-deal ng mga pulburon, nag-i-export ng mga Coca-Cola at pulburonic, suportado at kahit na non-bailable ang kanilang mga kaso. Ayan, si Mark Anthony Sayarot isinama sa New York, ni Lisa, ni Kuting at ni Speaker of the House. Pero bakit yung mga kasong yan? For your information, kung may nanonood na first time sa akin, yung mga pinakita ko ng mga tao, non-bailable po yung kanilang mga kaso. Non-bailable pero nakalabas sila. And also ipakita natin uli dahil ito yung mga BFF ng gobyerno. This Filipino Indian na nahulihan ng mga matataas na kalibre ng baril, pampasabog at lumabag sa batas, non-bailable. Then it's just so happened nakasabwat o BFF yan ng PCSO General Manager Mel Langka Robles na kanang kamay ni Lisa Smugs. Kanang kamay at bagman pagdating dyan sa mga panalo sa loto. Later may panibago tayong pasabog. Alright? So yun yung punto ko.
ang bilis damputin ng mga social media influencers. Pero yung mga buwakan ng Genimes na mga smuggler, nitinga, hindi natin makita. Kasi, sabi ko nga sa inyo sa expose natin, galing sa ating puting ahas, binigyan pa ng PSG, secured kasama sa mga parties, sa mga travel, at baka sabi ko nga sa orgy nila, magkakasama pa sila. So nakita nyo ang pagkakaiba mga palangga. So itong mga itong mga smuggler ay invisible. Mga multo, ang mga bigas lang ang nahuhuli ni Kuting. Pero ang smugglers hindi nila bit-bit. Right? Sabi ni Letty Udenya, Madam, saan na po yung expose ni Dr. Rowena kay Gwen Garcia? I think nagsalta na siya, di ba? Pero kasi parang humingi siya ng waiver na signan ni Gwen, according to her. Napanood ko yun para sa Privacy Act, mag-sign daw si Garcia para ilabas niya yung mga video niya. So, I don't know kailan niya ilalabas. Dapat ilabas niya na yun Okay. Like yung 3 vloggers na kinasuhan, may pangalan agad. Yung mga smugglers, walang pangalan. Sabi ni Rich TV, exactly. Yung 3 vloggers, sila Banat, sila Dada, sila Oli. Di ba? Kakasuhan agad. Wala man pinatay yung mga yun. Wala man silang economic sabotage na ginawa. Wala silang isnismagil and everything. Pero itong mga bata ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Kuting at ni Lisa na kasama nila sa pulburon, kasama nila sa pangangamkam ng pera, ang mga smuggler, walang pangalan. Sabi ko nga, mga ni Anino, wala. Di ba? Mga multo. Hindi mo makita. Ipinagyayabang ni Kuting na meron daw mga kakasuhan, pero even yung mga companies ng mga warehouses, wala sa Bureau of Land and Industry, wala sa listahan ang kanilang mga negosyo na rehistrado sila. Sinabi ko na yan na ang mga pag-raid nila ay chika boom lang. Gawa-gawa lang nila, nire-raid nila yung mga sarili nila o yung mga BFF nilang smugglers. Then, kunyari, para tumaas ang rating ni Kuting, ibibigay sa mga kawawang mga nauuto na naman nating mga kababayan. At syempre, malaking bagay yan sa ating mga kababayan, yung nabibigyan ng bigas. Pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi kayang arukin ng kanilang kaalaman na ginagamit sila nitong gobyernong ito. Hindi yan ang kailangan ng mamamayang Pilipino, ang bigas na 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Hindi yan, temporary lang yan. Pag naubos na ang bigas at tapos na ang pictorial ni Kuting, ni Bongbong Kuting ninyo, tapos na rin, balik na naman sa gutom ang ating mga kababayan. Na imbis na bigyan ng livelihood program, imbis na nakawin ni Lisa Smugs, ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Dark Chocolate, Lagdameo, lahat sila, dahil nagtayuan na sila ng bahay in less than a year, di ba? Yan ang mga expose ko, at dali nila sa Europa ang kanilang ang kayamanan ng bayan. Instead, ibigay sa taong bayan, ibigay sa serbisyo, sa pang-ospital, pension ng mga matatanda na delayed nila, di ba? Bigyan ng trabaho, wala. Kaya every time na mamimigay si Kuting ng bigas, kailan maglalast yan? 1 linggo? 2 linggo? And after that, gagamitin sila forever sa pictorial, napapaligiran si Kuting ng bigas. Pero yung mga binigyan niya ng bigas, after that, saan pupulutin? Temporary. Very temporary yung solusyon. Hindi siya long term. Hindi ganyan mag-isip ang leader. Kasi pag may leadership skills ka, iisipin mo yung long term. Imbis na pinaguhuli nyo itong mga vloggers na ito, at like me, kinakasuhan kami nang hindi namin alam dahil iniinbentuhan kami ng address ni Lisa Araneta Ahas Smugs na isang dugyot na Araneta. Okay? Dugyot na wala namang yaman. Right? Nagkayaman lang. Sinabi ko na sa inyo yung kanyang biography, di ba? Isang dugyot na inaalila ng totoong altang mga Araneta at ngayon naghihiganti siya sa mga Araneta na umapi sa kanya kaya feeling superpower siya ngayon. Which is super powerful siya kasi nga hawak niya ang pera ninyo. Dahil under Disaya si Kuting ng Norte, kaya ngayon siya ang may hawak ng
kaba ng bayan. Band-aid solution, sabi ni MCEC, papogi effect lang. Exactly, mga palangga. Okay? Nasa tao din yan kasi ako ayaw ko kumuha ng ng bigay. Alam mo yung palangga kasi, ang mga kababayan natin, kapit sa patalim. Kahit naman siguro ikaw ay nasa sitwasyon, wala kang kakainin ngayong araw na to, biglang may smuggler na magbigay sa'yo ng bigas, tatanggapin mo. Kaya biktima sila. They are victims. Di ba? So yan yung ano natin, mga palangga. Kaya itong si Vega ay talaga namang, biktima lamang ito. Ang point dito, sige, based sa judge na nagbigay sa kanya ng warrant of arrest, siya ay lumabag sa batas. Baka ang question, bakit hindi siya binigyan ng chance na mag-counter? Di ba? Ngayon, kung talagang nilabag niya yung Republic Act na yon, di ba? Na nabanggit, lilitisin siya, kailangan niyang sumagot. Pero bakit dampot agad? Actually, ang question bakit niligaw niyo ang subpoena? Bakit niligaw niyo ang complaint? The intention is very Lisa Smugs. Kasi very Lisa Smugs, why? Yan ang ginagawa ni Lisa ngayon. Nagtatanim ng mga kaso. Naghahanap ng mga kaso para pabagsakin ang kanyang kritiko. Isa na lamang dyan, ang pinaka-latest, si Gloria Macapagal Arroyo, the Malampaya Fund. Diba? Kasi nga ulitin natin, nakikita na ng gobyernong ito na bumabagsak na not only the rating, pero bagsak na, nakita niyo presidential communications, yung mga vlog ni Kuting. Bagsak ang viewers. If you compare to Duterte, back nung umpisa pa lang ni Duterte, 1 year hanggang sa matapos siya, nakita niyo talagang ang viewers niya, hindi lang 20,000 katulad kay Kuting, 100,000 live viewers and millions of viewers. Kasi nawala na ng gana ang taong bayan dahil sa ginagawa ni Kuting, una nga yung pangako sa bigas at ang pulburon ang smuggling sa ating bayan. So kung si Luca Vega ay may nagawang kasalanan at siya ay mapatunayan sa paglilitis, edi pagbayaran niya. Diba? Pero kumusta na ang smugglers? Sabi nga ni Sas, diba? Dapat nag-smuggler na lang siya. Si Luca Vega, di ba, hindi ka pa makukulong kasi pag naging smuggler ka, and if you can deliver, smugs money, illegal money kay Lisa as Araneta Marcos, mga palangga, Luca Vega, ililigtas ka niya. You know why? Hindi ka makakasuhan. Basta ikaw ay maging kasangkapan niya, magiging bagman niya, tagabigay ka ng pera sa tiyan ni Lisa, hindi ka makukulong. Tignan mo yang si Michael Ma at yung mga taga Bureau of Customs. Diba? Mga kasabwat nila. Tignan mo yung kapatid niya, si Martin Araneta, na prinsipe ang code name sa Bureau of Customs na namamayagpag sa kanilang negosyong smuggling nga. Right? Sino ba si Kuting? E di si Kuting bongbong ninyo, Kuting ng Norte, di ba? Sabi niyo tigre siya. Hindi siya Kuting, meow. Di ba? Under desire. Pag smuggler ka at kasama mo sila, safe ka. Sabi ni Rico Garcia. Alright? Evelyn Guzman, I love you too, darling. Parvina, Ma'am Lynette, how are you? Ayan. Okay. Kasi baka mamayat siya pag hindi niya tinanggap ang nanay niyang smugs. Tanim kaso, pinagagawa nila. Correct, tanim kaso. Look at, let's talk about yung kay Tony Fowler. Okay, may nagsabi sa akin na pinakita daw ni Tony Fowler, may nagpakita siya. Actually, hindi ko makita yung video, hindi ko napanood. Pero sige, ganito na lang gawin natin. Si Tony Fowler, di ba kinakasuhan din ng the same thing, cybercrime? Dahil nagpapakita, malaswa. It's the same thing ng ikakaso kay Vega. Okay. My point kay Fowler, okay? So, kung nagpakita siya ng kepyas niya at ng susobels niya, right? So, talagang hindi maganda kung sa TV niya inilabas. Kasi ang question, saan niya ba ipinakita? Sa YouTube niya? Sa Facebook niya? Kasi sa Twitter, alam mo, may kaibigan akong pokling, sabi niya sa akin,
Maharlika, alam mo ba si ganito, may mga kami kakilala kami, nandiyan siya sa Twitter. Sabi niya, nandiyan siya sa Twitter, naghuhubad-hubad. Sabi kong gano'n, ay, may naghuhubad ba sa Twitter? Dati pa yon like mga 2 years ago, hindi ko alam. Kasi hindi ako masyado nagti-tweet-tweet, okay? So pinuntahan ko, meron talaga palang kalaswaan. We don't name it, X-rated talaga sa Twitter. Okay, my point. If i-compare natin kay Vice Ganda at kay Tony Fowler, bilang isang mga magulang, meron din tayong obligasyon or duty para sa ating mga anak. Kung ang anak mo 4, 6, 8, 10, 10 years old o minor de edad, syempre dapat babantayan mo ang ginagawa niya. Hindi mo pwedeng pabayaan, 'di ba? Kung sa YouTube, 'di ba? Kasi nung bata yung mga anak ko, binabantayan ko kung ano yung ginagawa nila. Meron dito mga app sa Amerika dati. Nung high school pala yung mga anak ko, actually may access ako sa bawat conversation nila. Hindi nila alam 'yon. Sa AT&T puwede 'yun, dito sa mga taga-Amerika, 'di ba? Alright? So, lahat ng text messages nila nung nasa high school sila nakikita ko. Kaya 'pag very alarming na, kino-confront ko sila at pinag-iingat ko. And thank God during their teenage years, may mga kalakalandian din 'yun, mga babae. Anyway, so dapat bilang mga magulang, patnubay ng mga bata. Kung saan man sa YouTube kasi yung anak niyo 'pag minor de edad hindi niyo basta pinababayaan 'yan, na nagtutong-its lang kayo tapos hinahayaan niyo mag-YouTube. Kasi may mga kalaswaan din sa YouTube, even sa Facebook, 'di ba? Meron din na mga gano'n-gano'n. But anyway, if you compare ito, 'di kasi kakasuhan siya. Kung naglabas talaga siya ng kipay niya at kung talagang may nalabag siya na batas, 'di sasagutin niya. Kasi ako hindi ako maglalabas ng kipay ko diyan, 'di ba? 'Di ba, ako 'yun, iba-iba tayo. Pero siyempre mayroon din limitasyon. Hindi ka puwedeng mag-twerk-twerk o katulad naman kay Vice Ganda, 'di ba, yung kanilang, Isip Bata serye na na-suspend sila, 'di ba? Hindi sila until now suspended sila. Ang sa akin nga, ganito mga palangga, kasi si Vice Ganda anti-Marcos, so nagsasalita siya ng against sa Marcos. Kaya sabi ko, si Lisa Smugs ang nasa likod ng mga 'yan. Kapag kritiko ka, pupuruhan ka talaga. Pero si Vice Ganda kasi ang dami niya ng ginawa at ang kay Vice Ganda, if you compare kay Tony Fowler, magkaiba. Kasi si Vice Ganda, napapanood siya sa telebisyon. Tanghaling Tapat ba yung show niya? Broad daylight napapanood siya. So may mga batang nanonood talaga. Unlike si Tony Fowler, kung sa YouTube niya lang, 'di ba? Ikaw, yung anak mo, hindi mo pag binigyan mo ng telepono o iPad, titignan mo. O, titignan mo yung ginagawa niya. Kailangan ng guidance ng magulang. So, but again, kung sila ay mga lumabag sa cybercrime na yon, di tuluyan sila, 'di ba? Magbayad sila ng kanilang mga pagkakamali, but dapat pasagutin sila. I-practice yung kanilang constitutional rights katulad ng ginawa kay Vega na hindi siya pinasagot, katulad ng ginawa kay Maharlika na even though alam ni Liza Ahas Araneta na ako ay nakatira sa Amerika, dito ako naninirahan, nag-spend pa siya ng pera ng bayan para gumawa ng peking address ko. Magpahanap. Actually, hindi siya ang gumawa Nabiktima siya nitong Intel firm na akala address ko. Pero alam naman ni Liza na nasa Amerika ako. Alam niya information ko. Alam ng jutang Ginemis na baka ng ina, na babaeng Jindot, na inuubos ang pera na dinadala sa Europa, ang information ko. Bakit pa siya magbabayad ng Intel firm? Bangag. 'Di ba? Nag-hallucinate. Nagpaparanoia. Kaya ganon. Sabi si Tony Fowler, hindi talaga magandang impluwensya sa kabataan at sa panahon ngayon. Hindi na kayang bantayan ng mga magulang, mga bata ng 24 hours, lalo na sa panahon ngayon. I don't think palangga nasa mga magulang 'yun. Yeah, agree naman ako sa'yo. Hindi talaga maganda yung mga ginagawa niyang pag-twerk. Pero you know what, ako naman wala akong pakialam sa kanya kahit magretoke siya, 'di ba? Maraming issues sa ganyan, nagreretoke, nagpapaano ng buli, ng kanyang suso and everything. Yan nga ang impluwensya ng mga Kardashians. Sila ang pasimuno niyan, At ang mga Hollywood, yan yung mga hinahangaan ninyo. Katawan niyo yan. 'Di ba? Katawan nila 'yan. Pero malungkot kasi yung mga bata ngayon, mga bata pa at their 20s, 23, nagpapagurgur na ng kanilang mga katawan. It's so sad na hindi nila naiisip yung impact pagdating ng araw. Sisingilin ka niyan Unless kung ikaw ay si Vicky Bello, na tumanda siya, kaya niyang i-repair ang sarili niya. Dahil meron siyang pera. What if kung wala kang pera? I know someone.
Sa Pilipinas, nagparetoke ng Geelong. Tapos, kailangan medyo nag-deform, ganyan-ganyan. Alam mo yon? Wala na siyang pera. Hindi niya walang maintenance. So bago ka gumawa, magpaano ka ng susubels mo o ng buli mo whatsoever, you have to make sure na hanggang sa pagtanda mo, may dudukutin kang pera pagdating ng emergency. Pero dahil kumita ka lang ngayon sa vlog mo, di ba? Yung mga vloggers na nagpaparetoke, kumita ka lang ngayon, o naka-30 magkano bang paggawa ng puwet o ng suso. Kumita ka 100,000, magpapagawa ako. Tapos later on, but sana kung forever yung kinikita mo. Pero kung wala kang ipon hanggang sa pagtanda mo, pag-isipan mo. Kasi may mga downtime yan, mga palangga. Anyway, I'm not here to advise you o pangaralan kayo, pero ako kasi as much as possible, gusto ko maging, tsaka takot ako. Takot ako sa yung pinapatulog ako, yung anesthesia, takot ako. Di ba, nag-cholecystectomy ako in 2019 o 2018. Nagkaroon ako ng cholecystectomy, total anesthesia. Sabi ko, ayoko na, I have to take care of myself. But syempre, kain ka pa na ng kain. Anyway, scary talaga, please. So kayo yung mga bata nanood sa akin, pag-isipan ninyo. Yung napapatangos ng ilong, sige, okay lang din naman yan kung kaya niyong suportahan yung sarili ninyo pagdating sa na-deform ang ilong nyo. Di ba? Actually, ako pinagbibintangan akong retoke. That's a compliment. Di ba? Ang suntok-suntok yung ilong ko, hindi yan dudugo. Right? Kaya mag-ingat kayo mga palangga. Huwag kayong magpapatuslok ng mga buli o ng ano. But again, it's your life. It's your choice. But be prepared pagdating ng panahon. You know what? I'll tell you something. Alam niyo ba, hindi sa Pilipinas, di ba, ngayon lang naging boom yung mga retoke na yan. Meron akong kliyente from Beverly Hills nung bago pa lang ako sa Amerika. 16 years old siya, nagpa-nose lift na siya. Yes, that was 1950s. Sabi ko, what? Mayroon na palang ganun, 1950s? May mga nagpaparetoke na pala sa Amerika ng ilong. 1950s, naalala ko, kasi compute ko dating edad niya. 16 siya, pero yung ilong niya, hindi halata pero hindi siya katulad ng ilong na normal. Parang ganyan lang ng konti. Pero hindi naman pangit sa kanya. Well mga kaibigan, todas na nga si Pora Loca at magdudusa na ito sa kulungan dahil nga sa mga kabalbalan na pinaggagawa nito at talagang nagkakalat at talagang hindi niya inaamin at talagang ang tingin niya sa sarili niya ay siya lamang ang tama. Ngayon nga ay tuturuan na siya ng leksyon at tutugusin pa ang mga ibang kasama neto dahil kung matatandaan natin, binansagan nga itong drag queen at drag lord kaya mga protector, magtago na kayo dahil kayo ang isusunod ng ating mga kapulisan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.